Keep it fun. DWIZ! DWIZ Negosyo. Kasama sina Lito Gagni at Jerry Orbina. Negosyo. Okay, narito na naman po tayo at sa karugtong ng ating episode, meron po tayong bisita at siya introduce po ng ating pinakamatikas na lecturer, si Mr. PJ Lanot. Yan. Thank you po, Sir Lito. Sapagkat sa tabi ko po ay isa sa mga pinakakilalang boses sa buong Pilipinas at sa buong mundo. At sa katunayan po dahil sa kanyang passion sa pagtuturo, sa pag-share ng kanyang knowledge and experience. Isang creative business person, na-award po kami kasama ni Life After Breakfast, ni Alessandra Lanot, na isang international artist. Pinangaralan po kami na isa sa mga mahuhusay na trainers ng DTI Philippine Trade Training Center at ng DTI Global MSME Academy. Sapagkat ito pong kasama natin yan, guest po natin, kasama ko po siyang umiikot sa buong Pilipinas at tinuturuan ng mga creatives natin paano gawing creative businesses, maging sustainable entrepreneurship ang kanilang mga brands. At siya po ay walang iba, Sir Lito, at sa lahat ng mga nanonood ng negosyo, si Pocholo, the Voice Master Gonzales. Ayun. Talaga naman. Galing. Welcome back ulit, ha? Alam Sir mo, Lito and ang PJ. ganda, oh. Pero alam mo, ang ganda ng programa ng gobyerno. Yung creatives, nakita nila, kung mga sa ano, naghihikaw siya. Sabi yes, ano lang. Exactly. Ngayon, meron na. At dahil yun sa inyong dalawa. Okay. Anong experience mo ba, before anything else, anong experience mo bilang isang creative at bakit mo naisip na gawing negosyo yung pagiging creative mo? Alam mo, kanina sa discussion nyo, natutuwa ako dahil pag sinabi mo kasing artist ka, mahirap ka. Ayan, exactly. Yan ang talagang... Starving. Yun ang struggling. kagad no? Struggling or starving artist. Yan ay totoo at hindi totoo at the same time. Kasi syempre, totoo kung yun lang ang kaya mong gawin. Kung halimbawa, sa akin na lang, wag na tayong lalayo, sa pagiging voice talent. Yan. You are at the mercy ng mga director, mga producer, pero ikaw mismo, wala kang magawa kung hindi ka kukunin. Ayan. So at very young age, na 21, Sir Lito, I became a millionaire. Because of my voice. Wow. Hindi dahil, kumbaga, nagnegosyo ako, hindi, dahil sa talent fee. But unknowingly, hindi pala ang pagiging artist pala ay hindi rin naman pagiging entrepreneur. Ayun, exactly. At age 23, nag-invest ako. Took me 5M na gumawa ako ng studio. After 6 months, lost. Aray. So, bagsak ako noon, as in, nalugi, Aray ko. back to zero. Hindi pala automatic, sir. Akala ko dahil magaling ako, akala ko... Yan ang ano din yung episode na to, negosyo, pinapakita namin. Tama, Na hindi naman nagnegosyo ka, Exactly. kita. O kaya, nagnegosyo ka, kita, maya, tinatamaan ka rin. Kasi minsan, nagkakamali ka rin ng... Kasi, Sir Lito, para sa akin, hindi dahil magaling ka, ay entrepreneur ka na. Okay. So, magkaiba yung entrepreneur sa artist, sa talent. Magkakaiba yan. Of course. So, doon ko na-realize na kailangan ko aralin yung entrepreneurship. So, ito, ang tawag ko dito, pinakamahal na tuition fee. Mas mahal pa to. Tama, Sa AIM. Aray ko. Kumbaga, kung may AIM na Asian Institute of Management, ako AIM. Ano yun? Ayaw iwan ng mic. Ayun ka pala. Oo, so kahit nalugi ako, dahil bumalik pa rin ako sa sarili ko, ano bang meron pa ako? Yan. Na bukod sa pagbobose, pagkakitaan. Ayun. At doon na pumasok yung entrepreneurial mindset ko. Ayun. Okay. At naging number 1, motivational speaker. Kasi boses din ang ano yan. Tama. Kami nila PJ, dyan din kami binabayaran. Hindi lang dahil sa boses, kundi sa mensahe. Ayan. So yung boses nagkaroon na ng message. Ayun. At dahil may mensahe ka na, mas lalo ka nagka-value. Kasi hindi ibig sabihin magaling kang voice talent. Ano ka na kumbaga, may value ka na Yung mensahe, kwento mo, yung may value. Ayun. So, gaya nga po ng tema ng show na ito, di ba? Walang yumayaman sa pagiging empleyado lamang, di ba? Pero tama ka. Tapos gusto ko malaman, I'm just curious, bakit ka nalugi doon sa 5 million? Kasi nga, ang Nung 1 million, kumita ka. Nung 5 million, Ilang Pag empleyado, 1 million, tapos nung nagnegosyo, 5 million, nagsimula tayo sa maliit, di na ikaipon. So sinubukan nating magtayo ng malaki studio. Nakala ko, kaya ko na.
may studio ka, wala ka namang kliyente. Nauna yung studio, Kaya pala. So, yung mindset yung sinasabi nila na dapat may produkto ka, dapat may target market ka. Yan, exactly. Yun ang Hindi pinag-usapan. pwedeng naggagawa ka lang ng produkto tapos hindi mo binenta. Ayun. So, binago mo. Nagbago ka. Binalitan natin, ginawa ko, nag-focus ako sa branding. Ayun. Ayun. Doon na pumasok yung Creative Voices, Voice Master, Voice Work, Certified Ayun. Voice Artist Program. So, iba-ibang brand na. Ayun, nabawi mo na 5 milyon, nadagdagan pa. Ayun. Sana. Kasi alam mo nyo sa negosyo, Tama. taas-baba naman tayo eh. Last of course. 2 years ago nalugi ulit tayo dahil may isang kliyente na hindi nagbayad. May mga ganon. Ganun. Tama, So, di ko na sasabihin. Pero sobrang laki nun na to the point na talagang nagka-depression tayo. Pero dahil bumalik ulit Yun. tayo sa kung anong meron sa atin. AIM pa rin. Ayaw iwan ng mic. Doon, Ayun, at kaya ngayon, pala, nagkaroon kaya ng- pala nakita ko, Superman. Ayun. Nililipad mo. kahit bumagsak, bangon at babangon pa rin at lilipad ng mas mataas. So, yun po yung sinasabi nyo. Kuwari, kayo ay very talented. Yes, you will get talent fees. O, di ba? Mas lalaki yung value mo. But the thing is, tama yung sinabi mo, you are at the mercy naman of your clients, Yeah. of the directors and producers. Pwedeng hot na hot ka ngayon, pero sa susunod eh, baka hindi ka na ganun Yes, hot. tama yun. Kaya, kailangan ikaw ang mag-produce ng sarili mo. Yeah. Kaya, di ba, nakikita natin, mga creative artists, let's say sila, Tom Cruise. Sila Brad Pitt, sila nagpo-produce Yes, ng exactly. sarili nila. Ngayon na. Yan di ang ba? ginawa ko, Sir Yeah. Lito. So, ganun ginawa mo. Ang galing. Nag-focus na ako sa pag-create. Ayan. So, kaya nga creative voices, you create from Ayan. nothing. Okay. Wow. So, yun naman, bakit kailangan ng mga fellow creatives, bakit kailangan nilang gawing negosyo yung kanilang mga crafts? Kasi, tama naman, may talent fee kasi naman, binibili para ng sa mga akin- products and service nila. Ba't kailangan inegosyo pa nila yun? Una-una, negosyo na naman talaga yan. Yan, Hindi naman natin maiaalis. Pero dapat unahin nila yung artistry. Ayan. Kasi kung yung pera yung dahilan, kaya mo gagawin ang isang bagay. Kung wala na yung pera, hindi mo na siya gagawin. Ayun. Kung nandun na yung passion, purpose mo. So, dapat iba. Talagang mahal mo. Nasa mindset. Yun, of course. Ako nga Mahal po, mo yun. up and down for 30 years. Imagine nyo, nandito pa. But you have to understand technology grows, technology change. So as human, dapat nag-adapt ka sa pagbabago. Kasi kung hindi, katulad ka rin ng ibang mga talent na namatay ng mahirap. Kasi bakit? Hindi nag-adapt eh. Ayun. Akala nila dahil magaling sila, panghabang buhay. Walang pinagkaiba po yan sa mga artista na noon ay sikat na sikat. Ngayon, na nawala ng pelikula, nawala na sa TV, nalugi, naghirap, nawala na sa... Tapos namatay ng mahirap kahit sobrang sikat. Lahat ng tao pwedeng ganun. But thanks to technology naman tayo. Kung wala po siguro ang internet ngayon, ay napakahirap kumilos. Lalong-lalo na nung pumasok na yung artificial intelligence. Ayan. Okay. So yun nga, di ba, nabanggit mo nga ang artificial intelligence. Eh, ang unang tatamaan yan, yung creative industries. So, paano yun? May choice ba tayong hindi siya i-adapt? Okay, okay. Kasi kung tatamaan ka, sasagasaan ka, papasagasa ka ba? Ayan. Ayun. That's Ayan, very tama. good, very good. Kung tatamaan ka, alam kung matatamaan ka, ba't ka papasagasa? Ano nga? Ayan. So ano yung dapat na gawing steps ng mga creatives ngayon? Kumbaga, para yung trend na napakabilis. Pero may stopover. Okay. Hindi naman yan dediretso sa'yo, sasagasaan ka. Okay. Ayun. So, sumakay ka na. Ayun. Para makasabay ka. Ayun. Okay. Pero you have to buy a ticket. Of course. So that means may investment. Oh, Yes. mabayad ka. Oo Hindi nga. naman yan lahat libre. Oh. Pera, syempre, oras, Oras. panahon, pagkakataon, at puso. Puso Ayun. yan, Diba? puso. Kasi, Importante di ba, iba't ibang waves yung pagiging creatives mo. Like, for example, di ba, nung talent ka na nagbo-voice acting, paano kapag ka hindi na sila kumuha ng outside voice actor, nag-in-house na sila? Di ba, tapos ngayon, hindi na sila kumukuha ng human voice actors. Yes. Kumukuha na sila ng AI. So, Yeah. paano yung sinasabi mong pagbili ng ticket at pagsakay sa ginawa ko plane? ng AI boses ko para na nagagamit ng marami. Ayun. So, kung gusto mong makasama sa pagbabago, unahin mong patayin kung anong ginagawa mo para mag-reborn ka uli. Aba, Ang ganda, no? Tama, no? talagang fully embraced. So, yung old beliefs mo, yung old habits mo, kasi tanggalin mo, baguhin mo. Yes. Pero mahirap yan. Yun ang pinakamahirap gawin. Ayan, Yes, totoo sir. yan. Di ba yung to unlearn and then relearn? Learn. Di ba? Yung ego kasi ng mga taong nandun na, hindi nawawala. So, ibaba mo ego mo, tanggalin mo ego mo, i-sacrifice mo man kung anong, like ako,
from voice master, naging AI voice master. Nirebrand ko lang. Tama. Dinagdagan ko lang ng AI. So paano yun, sir? Kunwari, yun nga, sinasabi nila, master na ako sa oil painting for 50 years. Tapos ngayon, babaguhin ko yung sarili ko? Yes. Paano yung mga ganun, sir? Tapos kung ayaw mong i-accept na yung painting mo, kaya nang kopyahin yung style mo. Anything na kumbaga nakakalat sa internet can be duplicated. That's the problem. Okay. So ang tawag diyan AI ethics. Pero na ilang porsyento ba ng mga tao gumagawa ng ethics o may prinsipyo para hindi gamitin yung gawa mo? Kasi sa totoo lang, sa dami ng scammer ngayon, gagamitin. Yan ang babalikan natin. Yes, of course. Okay, yan ang babalikan po natin. Negosyo. Okay, narito na naman po tayo sa episode ng negosyo at siyempre, narito po ang tungkol po sa creative services. Makikita po ninyo yung gobyerno po talaga they're trying its very best to improve our lot. Even yung mga lot ng mga creative services, yung mga musician, mga ano, ganyan. Ayan, at narito po ito yung voice master. Ayan. Voice master. Ayan. So, okay. Sige. Exactly. So, PJ. yun nga, meron ka bang experience na talagang isang creative, no, na nakikita na natin on the verge of lugi dahil nga naka-angkla siya doon sa mismong artistry and creativity niya, pero walang business side Marami. ng artistry and creativity. Actually, 99.9% ng mga voice talent is against yung mga pagbabago. Kasi nga nasanay. Pag nasanay ka, alam mo yun, parang bakit ako magbabago? Sanay na ako. Exactly. So ngayon, hanggat hindi natin nararanasan at nararamdaman yung pagbabago at tayo mismo yung naapektuhan, wala tayong pakialam eh. Kumbaga sa problema, hindi naman ako apektado eh. Wala namang epekto sa pakialam ko dyan. Tama. Magkakapakialam ka lang kapag ikaw na yung tinatamaan. Okay. So yun nga, meron bang specific example na talagang ginaid mo yung mga creative Yan, ngayon, tama. at ginawa mong negosyo at paano mo sila tinulungan? Isa sa mga programa ko, yung Certified Voice Artist Program, nag-start siya nung 2020 ng 2020. Pandemya. Actually, ngayon ay ating anniversary. Oh wow, 50 year. Oh, very good. Congratulations. June 2020 kami pinanganak. Ngayon, 5 years na siya. And I'm so proud that I have trained more than 5,000 na. Okay. Sa 5,000 na yon, maraming kumbaga nakinabang. Kasi hindi ko lang tinuturo dito kung paano maging voice talent. Tinuturo ko dito paano maging voice artist. Ayun. Voice artist. Anong kaibahan nito? Ang voice talent, they just do voice over work for money, and for money. Ayun. So tatlo yan. Okay. Puro pera lang. Pera. A voice artist will do voice over work for passion, for the art, and for the craft. Okay. Kasi pag yan ang inuna mo, mas magagaling ka. Kasi kahit hindi ka bayaran, gagawin mo yan eh. So the more you do it, the more you develop yourself. And the more you develop yourself, the more you become valuable. Yeah. Yung value mo kasi ang mas importante. Because your value is your contribution to the passion, purpose, and vision of any company. Of course. At saka yun nga, tama yun. Yung kasi kanina mo sinabi mo, yung talent, pera. But the thing is, kailangan pa rin naman yun. Hindi natin sinasabing hindi na kailangan yun. But the thing is, kaya kailangan gawing negosyo yan for it to be sustainable. Kasi kung ginagawa mo lahat na sustainability. Exactly. So the only way you can sustain it is to talagang adapt sa technology, sa change. Kasi if you go against change, bakit ka kukunin kung ito na yung ginagamit? Parang ano yan, sir? Parang computer. Compared sa, laptop versus typewriter. Magaling akong typist, typewriter na lang. The skill that you can use dun sa typewriter is the typing. You don't have to look at the keyboard. At yun, mas mabilis ang productivity mo. Pag dinala mo yan sa laptop, mas mabilis ka magsulat ngayon. Kahit di ka nakatingin. Which is yun yung kinasasaya ko at talagang pinagpapasalamat ko na hindi, kumbaga nung high school, may typing lesson kami. Tama. Anyway, gusto ko malaman, Yes. Kasi ito, pinag-uusapan natin yung technology. Pag ikaw'y naiwan, at saka ka lang, pagka umaray ka, at saka mo lang malalaman, tama pala. Now, I want to know, how do you learn? On a creative standpoint. Yan. Tulad nung ako ay nagtatrabaho sa industriya, nag-unlearn ako by not becoming them. So umalis ako. May tinatawag po tayong parallelism. Hindi ko kailangan maging tulad nyo para magawa yung ginagawa nyo. So gumawa ako ng sarili kong mundo. At very young age of 23, tinayo ko yung
Creative Voices. Oo. So imagine niyo tuloy-tuloy. To 20 na rin pala yung anniversary. Actually 2005 talaga siya officially. But I started it in 2001 pa. Wow, okay. So ganun na katagal. Pero officially we are on our 20th anniversary at Wow, galing ha. keep on kumbaga developing, progressing, adapting, kung ano man. At saka may mga bago ka ng programa siguro. Napakarami po talaga. Lalo na ngayon, sobrang focus tayo sa artificial Oh, intelligence. so, yun nga, for example, 'di ba, musikero ka, 'di ba? Ngayon pwede sa AI magpagawa ka ng sarili mong kanta. So, anong advice natin sa mga Yan. gitarista, Okay. sa mga nagsusulat ng kanta, mga vocalista? Ito yung maririnig mo sa kanila. Sad to say, sabi, ay naku, mas magaling ako dyan. Okay. Okay, sige na, magaling ka na. Para sa akin, mas gagaling ka pa kung gagamitin mo to. Ayan. Hindi naman natin itinataging magaling ka. Oh, it's not naman one against the other. Yes, Tama. kasi at the end of the day, it is created and developed and at least naka-ready tayo. Okay, so ibig sabihin kailangan gamitin natin i-harness. I-harness kung natin anong yung, meron. yung energy ng mismo. Wag nilang change na yan. wag nilang kontrahin. Kasi sa dulo, sila din naman ang mahihirapan. Okay. So tama, no? Lalo na kasi tama, 'di ba, with the new technologies now, ang una talagang tinatamaan yung creatives 'di ba? Oo, tama. Yung mga scriptwriters, mga directors. Especially ako, tatlong artist ko, tinanggal ko talaga kasi ayaw nila mag-adapt. Ayun. Pero kung nag-adapt sila, mag-stay sila kasi they will become more productive. Kasi imbis na yung isang oras, May mga matigas pa rin ang ulo. wala. ganun, Sir, mas magaling ako mag-drawing sa AI. O di ikaw na mas magaling. Oh, so naipakita mo na ano? Pero nung pinakita ko, eto, kaya mo. Hindi niya kaya. Oh. Wala. Galing. So, paano pa kita mag-stay? Pero kung pinakitaan mo, sir, ang dami ko nagawa, oh. Kasi artist ka na eh. Meron ka ng creativity. Yun ang advantage mo sa hindi creative. So, the more you use it as a creative, the more you become more productive. Ayun. Okay, so napakaganda pala nun. So hindi pala talaga kalaban ng mga creatives. Actually, it's an Ang extra AI. tool, no? Oh, extra Diba? tool. It's an Yun extra dapat ang sword. kanila isa-isa. Mindset po kasi. Dapat mindset nila, dapat ito makakatulong sa akin. Ay. Makakatulong sa atin. Yan. Okay, Kasi very good. sadly, mababasa mo sa mga online mga usapan, talagang anti sila sa technology. Oh, tama, no? Which is nakakapagtaka. Technology rin naman ang gamit nila, even computer. E di, tama. nahihirapan ang iyong puso at loob. Eh, no? well, Dahil kahit na sinasabi mo, ayaw pa rin maniwala. Oo. Kasi nga, sino magsasabi sa kanila kapag time na nandyan na yung pagbaha? Ayan. Oh, tama. Tayo na ang pinakahuli sa buong mundo sa Pilipinas. Okay, so ano yung mga message mo sa mga creatives na gusto pa rin mag-create in the time of this modern technology at lalo na tayo, ang Pilipinas po kasi medyo behind sa pagiging creative city, no? At saka, kumbaga, medyo hindi tayo ganun ka-recognize. Kapag sinabi na saan ang top 10 creative sa buong mundo, I doubt na Philippines po ay kasama sa top 10. Ano? So, ano yung advice mo sa mga creatives na gusto nilang gawing Ayan. negosyo ang kanilang mga art? Sa una, syempre, pag-aralan mo muna kung ano yung meron na sa market, no? Kasi kahit anong galing mo, kung hindi naman kailangan yung skill na yan, hanapin mo yung skill na kaya mong gawin, pero yun yung kailangan. Ayun. Kasi para tayo nagbebenta ng something na wala namang nangangailangan. So, Okay. pangalawa, tanggapin mo yung pagbabago. Ayun. At pangatlo, kilalanin mo sarili mo. Kasi kung hindi mo kilala sarili mo, anong kaya mong ibigay sa iba? Ayun. You can only give what you Galing, ha? have. Oh, tama. Usually, alam mo, Voice Master, tinatanong namin guests, yung what nuggets of wisdom can you part para sa ating mga nakikinig niya. Marami po nakikinig sa atin, hanggang sa labas ng mundo, sa OFWs lalo, yeah. na gusto nila magnegosyo. At Yan, ito, yan. kakaiba Na tayo. creative. Creative services. Yes. Yeah. Yes, sir. Again, una-una, pagalingin mo muna sarili mo. Kasi ang creative, it's an experience. Hindi yan basta maging creative ka dahil meron ka lang tool. So, creativity is a way of life. So, every day, dapat creative ka. Even the way you speak, the way you think, the way you... Kumbaga, even sa pagkain mo, di ba? Creatives yan, lahat. So, if you have this kind of mindset, hindi ka malulugi dahil patuloy ka magiging creative and that creativity will become part of your value. At kung may value ka, people will look at you, look for you, and buy whatever you offer. Okay, so Galing. creativity, Yan, on that note, you have to be creative lagi. Thank you so much and maraming salamat po. Bye.